Suot ang pulang dress, pumasok si Ilara sa isang restaurant. Magandang gabi po ma'am, may reservation po kayo? Bungad sa kanya ng hostess. Bahagyang ngumiti si Ilara. Yes, under the name of Ilara Silvestre. Kinumpirma ng hostess ang pangalan niya sa listahan bago ito tumango. Yes, Miss Silvestre. This way please. Nang igaya siya nito patungo sa kanyang table, sumunod siya rito. Dinala siya nito sa isang lamesa sa gilid kung saan tanaw niya ang labas ng restaurant. Nang makaupo si Ilara, ipinatong naman ng hostess sa lamesa ang menu. Ma'am, your server will be with you shortly. Enjoy your evening. Wika pa nito. Imbis na magsalita, nakangiti lamang ito. Itinoon ni Ilara ang atensyon sa labas ng glass wall. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng hangin sa bibig habang bahagyang nanginginig ang mga tuhod sa kaba. Good evening, ma'am. Would you like to order now or are you still waiting for someone? Untag ng lalaking server sa kanya. Mapait na ngumiti si Ilara. Mamaya na lang siguro, may hinihintay pa kasi ako eh. Just let me know, ma'am, when you are ready to order. Nang tumango siya, lumisa naman ito agad. At wala pang isang minuto, nagsitayuan agad ang mga buhok ni Ilara sa kanyang mga braso nang may mainit na hangin na dumampi sa kanyang tenga. Good evening, beautiful. Wika nito bago siya siniil ng halik sa kanyang mga labi. Hindi na nagulat si Ilara. Nang umupo ito sa harap niya, nawala agad ang emosyon niya sa mukha. Gideon? Why the sudden call? Huh? Babe? Bumuntong hininga si Ilara bago dismayadong napailing. Bakit ganyan ang suot mo? Why? May mali ba? Kunot noon ni Gideon. T-shirt? Short? Tsinelas? Mahina niyang sambit habang naiilang na pinagmamasdan ng nobyo niya. I'm sorry babe, nagmamadali ako eh. Bigla mo kasi ako tinawagan, di ba? I was literally in the middle of playing an online game with my friends. So I rushed. Di mo naman kasi sinabi na magde-date pala tayo. Nakapag-prepare man lang sana ako. Diba, dito mo ako madalas dalhin? Paborito mong lugar to, diba? Yeah. This place will be forever my favorite. Sambit ni Gideon, bago kumindat, saka tinawag ang server. Order muna tayo. I'm kinda hungry. Kaninang tanghali pa kasi ako lang kain. Tanging tango lang ang itinugon ni Ilara sa kanyang nobyo ng mga sandaling yon. Nang lumapit sa kanilang server, umorder na sila ng pagkain. Nakamasid lang si Ilara kay Gideon na halos orderin na ang mga nasa menu. Tahimik lang siya ng mga oras na yon habang humuhugot ng lakas ng loob dahil may isang dahilan kung bakit siya nakipagkita kay Gideon. Hindi date, kundi... May I have your order, ma'am? Biglang untag sa kanya ng server. Ngumiti si Ilara bago sinabi ang gusto niyang kainin. Nang lumisan ng server, tinitingnan niya ang mga mapupungay na mata ni Gideon. Babe, is there something wrong? Since I got here, iba nang tingin mo sa akin ah. Have I done something to make you look at me like that? Nagtatakang wika ni Gideon habang mataman itong nakatingin sa kanya. Payak na ngumiti si Ilara, tinatago sa nobyo ang matinding kaba lalo na ang panginginig ng mga labi niya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pero alam niya sa sarili na desidido siya. Gideon, hindi na kita maramdaman. Hindi ko alam kung bakit pero napansin ko na parang pinapabayaan mo na ang buhay mo. Hindi na ikaw yung Gideon na kilala ko. Ano na mangyayari sa'yo kung ganyan ka? Hindi ka na raw pumapasok. Wala ka na bang pangarap, ha? Kasi ako meron. Kahit mahirap ang buhay namin, nagsisikap ako. Pero ikaw, anong mararating mo kung palagi kang ganyan? Palagi kang tutok sa online games. Pinapabayaan mo ng pag-aaral mo. Malumbay na litanya ni Ilara habang namamasa ang mga mata. I have dreams, babe. May pangarap ako. Not just for myself, but for you too. I'm sorry if you felt that way. I didn't know. Maybe because I'm insensitive. But I can change, babe. I can fix my... Alam ko na yan din ang sasabihin mo, Gideon. Lahat ng tao ay ganyan ang sasabihin. Aayusin nila ang sarili nila. Para saan? To redeem themselves? Hindi na bago yun, Gideon. Umiling si Gideon. Iba ako sa kanila, babe. Kapag ginusto ko, gugustuhin ko talaga.
I want to redeem myself so that I can prove you that maghiwalay na lang tayo, Gideon. Anya, natuluyang nagpawasak ng puso niya. Tinanggal niya ang suot niyang kwintas bago iyon ipinatong sa harap ni Gideon. Sana, mahanap mong babaeng maiintindihan ka, Gideon. Salamat sa mga taong pinagsamahan nating dalawa. Salamat sa mga araw na pinasaya, pinalungkot at pinaiyak mo ko. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko ng mga panahong bagsak ako. Pero naninibago na ako sa iyo. Parang hindi na ikaw ang lalaking inibig ko noon. Pasensya na, Gideon, pasensya na. Bago pa man rumagasa ang mga luha sa mga mata niya, mabilis siyang tumayo at nang handa na siyang lumisan, bigla siyang pinigilan ni Gideon sa pamamagitan ng paghawak nito sa kamay niya. Dahan-dahan itong binalingan ni Elara at hindi pa man siya tuluyang nakakaharap, bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Hinayaan niya lang ito hanggang sa humiwalay ito sa kanya, sinapo ni Gideon ang pisngi niya at mataman siyang tiningnan. Hey, naiintindihan kita. You don't need to apologize, okay? Kung ano man ang desisyon mo, irerespeto ko yon. Pero tanda mo ha, ako lang ang lalaking umibig sa iyo ng buo at seryoso. And I will forever cherish every moment we share together. I love you, Elara. Wika ni Gideon bago siya nito siniil ng halik sa kanyang mga labi. Napabikit si Elara at maya-maya pa, siya na ang humiwalay kay Gideon. Pinagmasdan pa siya nito at sa huling pagkakataon bago nagtatatakbo palabas ng restaurant. Pero bigla siyang natigilan nang may maramdaman siya sa liig niya. Kinapa niya yon at napakunot noo siya nang mapagtanto niyang kwintas yon na ibinalik niya kay Gideon. Nang tingnan niya si Gideon sa loob, nakatanaw sa kanya ito habang nakangiti. Gusto niya pa sanang bumalik sa loob pero wala na siyang lakas ng loob, kaya naman kahit ibinalik nito ang regalo nitong kwintas sa kanya, tuluyan na siyang lumisan, bit-bit ang sakit na patuloy na mumawasak sa puso niya. Makalipas ang ilang taon. Ma'am, nandito na po tayo. Maya-maya'y untag ng taxi driver na nagpahinto kay Elara mula sa malalim na pag-iisip. Bumaling siya sa labas at makumpirma niyang nasa destinasyon na nga siya. Agad siyang nagbayad sa driver bago lumabas ng sasakyan. Sa harap niya nakatayo ang isang matayog at mamahaling hotel. Miss Elara Silvestre? Tawag ng isang lalaking lumapit sa kanya. Ako nga po, sino po? Ako magdadala sa'yo sa boss ko. Siya yung kliyente mo, di ba? Hindi po ako sure. Basta ang sabi niya, sa penthouse siya matatagpuan. Pagtatapos ng lalaki. Opo, yun nga po ang sabi niya. Tugon niya. Sundan mo ko. Anang lalaki. Kahit nagdadalawang isip, wala nang nagawa si Elara kundi ang sumunod sa kanya. Hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Sadyang umayon lang siya sa sinabi nito. Yun kasi ang bilin ng kliyente niya na sa mismong penthouse ng hotel na kinalalagyan niyang ito matatagpuan. Nakasunod lamang si Elara sa lalaki. Nang sumakay sila sa elevator, hindi niya mapigilang kabahan. Dahil sa ilang taong pagtatrabaho niya bilang professional cuddler, ngayon lang siya tumanggap ng lalaking kliyente. Magtatatlong taon na rin ang nakalipas ng maging professional cuddler si Elara. Layunin niya ang pag-aani ng damdamin ng kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng pagyakap sa kanila. Platonic lang yon, walang romantic or sexual involvement. Nang makarating sila sa penthouse, gamit ang keycard, binuksan ng lalaki ang malaki at matayog na pinto. Naghihintay na siya sa loob. Sambit nito bago imnuestra ang kamay sa loob. Mariin munang napalunok si Elara bago lakas loob na pumasok sa loob ng penthouse. Bumungad sa kanyang magarang loob. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon, pero dahil trabaho ang ipinunta niya, dahan-dahan na siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa living area. Bukas ang TV, subalit walang tao. Sa laki ng penthouse, hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang kliyente niya. Ngunit sa gitna ng paghahanap, biglang bumukas ang isang pinto kung saan iniluwan ito ang isang lalaki. Nakasuot ito ng roba habang pinupunasan ng tuwalya ang basang buhok. Napaatras si Elara. Kiwari niya ay nalunok niya ang kanyang dila. Ayaw man niyang itago subalit gulat na gulat siya nang makita ito. Matapos ang ilang taon. Oh, hi, Elara. Masaya nitong bati habang inaayos ang buhok. Mariin namang napalunok si Elara.
Tila ba may nakabara sa lalamunan niya ng mga sandaling yon? Gusto niyang tumakbo palayo, pero natuod siya sa kinatatayuan habang mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang sling bag. Gideon? Usal ni Ilara nang magkaroon siya ng pagkakataon. Hindi siya maaaring magkamali sapagkat ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi ang ex-boyfriend niyang si Gideon Del Fiero. It's nice to see you again, Ilara. It's been years, but you never change. Tila bilib na wika ni Gideon bago nito hinubad ang suot na roba, kung saan bumungad sa kanyang maskulado nitong katawan na parang boxer lang ang tumatabon. Ayaw niyang magsinungaling, ngunit napakaraming nagbago kay Gideon nang muli niya itong makita. Hindi ganito ang katawan nito noon. Ngayon, halatang alagang-alaga na nito yon. Ikaw ang kliyente ko? Paninigurado ni Ilara dahil baka mamaya ay may kasama ito rito at iyon talaga ang kliyente niya. Ngumisi si Gideon bago ito nagtungo sa living area. Umupo ito sa couch bago nagsalin ng alak sa baso. Ilang beses itong sumimsim sa baso bago sumandal sa kinauupuan. Ako ang kausap mo kagabi. Tugon ni Gideon na ikinanlaki agad ng mga mata ni Ilara. Hindi niya alam na si Gideon ang kausap niya sapagkat sa text lang naman sila nagkausap. Kung alam niyang ex niya ito, hindi niya sana ito itutuloy. Hindi ko kaya, Gideon. Hindi ko. As far as I know, those who didn't accomplish their job can get fired, right? And I've already booked you, Ilara. And it's your responsibility now to do your job. Cuddle with me. Ngisi ni Gideon habang waring nangaasar ang tingin sa kanya. Para ano? Para saan pa? Gideon, kung gusto mo akong paglaruan, huwag mong idamay ang trabaho ko. Kung ano nangyari nun, kalimutan mo na. Litanya ni Ilara na may bahid ng kaunting galit ang tinig niya. Handa na sana siyang umalis, ngunit natigilan siya nang biglang magsalita si Gideon. I lost my mom. She's dead. Tila hirap na sambit ni Gideon na ikinaharap agad niya rito. Nakatayo na ito habang nangungusap ang mga mata sa kanya. Sunod-sunod na napalunok ng laway si Ilara nang sandaling yon bago dahan-dahang naglakad palapit kay Gideon. Hindi kita pinaglalaruan, Ilara. Gusto ko lang ng taong makakasama. I'm alone here. Di ko alam gagawin ko. Pakiramdam ko, mababaliw ako. Losing my mom isn't easy. Pakiramdam ko, I lost everything. Everything I have. Please, huwag kang umalis. Stay with me. Please. Pagmamakaawa pa ni Gideon habang matamang nakatingin sa kanya. Mahina ang puso ni Ilara pagdating sa ganon. Naranasan din niya yon. Ilang araw bago ang kanyang graduation, biglang namatay ang ina niya. Gumuho ang mundo niya at nauwi siya sa depresyon. Ngunit kahit mahirap, nagpakatatag siya hanggang sa unti-unting natanggap ang pagkawala ng ina. Kaya nauunawaan niya ang sitwasyon ni Gideon ngayon. Bumuntong hininga si Ilara bago niya kinuha ang kamay nito at ang basong may lamang alak. Okay, payag na ako, Gideon. Wika niya na ikinangiti nito ng malapad. Halika na sa kwarto ko. Ayan ito sa kanya. Tumango si Ilara bago sumunod kay Gideon sa ikalawang palapag. Nang buksan nito ang pinto, bumungad sa kanyang malawak na silid. Malawak ang kama. Kasya ang 5 tao. Mag-isa lang ako natutulog dito. Every day, every night. Loner. Always. Sambit ni Gideon habang nagbibihis ito. Umupo si Ilara sa kama niya habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Hindi niya mapigilang mag-isip. Sa tagal ng mga taong lumipas, ano na kaya ang nangyari sa buhay ni Gideon? May narating na ba ito? Hindi na ba ito pabaya? Pero based sa nakikita niya ngayon, mukhang ibang Gideon na ang kasama niya. Hindi yung Gideon na pabaya at walang patutunguhan sa buhay noon na dahilan kaya siya nakipaghiwalay. Lumunok si Ilara bago bumaling kay Gideon na naglalakad palapit sa kama. Ikaw bang may-ari nitong penthouse? Kunot noon niyang tanong. Malapad na ngumiti si Gideon bago ito nakayukong umupo sa tabi niya. Of course, this is mine. Tugon ito nang mag-angat ng mukha sa kanya. Kung ganon, nagkamali ako.
Natatawa niyang Anas nang mapagtantong mali palang iniisip niya kay Gideon. Noon, buong akala niya'y wala itong mararating dahil sa kapabayaan sa buhay. Pero ngayon, aminado siya na nagulat siya nang muling magtagpo ang landas nilang dalawa. Sapagkat nagbago na ito. May narating na ito sa buhay. Bakit ka naman nagkamali, Ilara? Is there something that bothers you? Nakangusong, tanong ni Gideon. Wala naman. Nagulat lang ako kasi iba ka na ngayon kumpara noon. Well, I'm a billionaire now. And the CEO of one of the largest companies here in the Philippines. I also own a lot of businesses. Nagulat man sa tinura ni Gideon, naging kalmado pa rin siya. Halos 1 minuto siyang tahimik bago tumango. Mabuti naman kung ganon. Sige na, magsimula na tayo at nang matapos na. Anya. Nakangiti namang tumango si Gideon bago ito humiga sa kama. Habang si Ilara naman ay sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig bago sumampas sa kama at gumapang palapit sa lalaki. Pumwesto siya sa likod nito bago ito walang imik na niyakap. Pakiramdam pa niya ay manginginig ang braso niya ng mga sandaling yon pero kinontrol niya yon. Sa totoo lang, naiilang siya. Pero tiniis lang niya dahil trabaho niya ito. At ito naman talagang layunin niya. Ang pag-aani ng damdamin ng mga kliyente niya. It's still the same, Ilara. Maya-maya pa'y bulong ni Gideon na tila nakangiti dahil sa paraan ng pagbigkas nito. Parang masaya ito. Imbis na umimik, nanatili na lang natahimik si Ilara. Ayaw niyang umimik sapagkat baka kung saan pa mapunta ang usapan nilang dalawa. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang siya nakaramdam ng pagkailang sa mga naging kliyente niya. Kailan may hindi siya naging ganito sa kanila. Tanging kay Gideon lang talaga. Yung amoy mo, ganun pa rin. Nanunuot pa rin sa ilong ko ang vanilla scent mo, Ilara. Muli na namang bulong ni Gideon. It's been years. Di ka pa rin nagbabago ng pabango. Yun at yun pa rin. Dagdag pa nito bago humarap sa kanya. Matangkad si Gideon, ngunit dahil bahagyang nakaangat ang katawan niya, magkapantay ang mukha nilang dalawa. Hindi makakibo si Ilara. Natulala siya habang nakatitig sa gwapong mukha ni Gideon. Ni paghinga niya ng mga sandaling yon, kontrolado niya dahil sa kabang nararamdaman niya. Tila kakawala na nga ang puso niya sa kaba ng mga oras na yon, kaya naman para kumalma, siya naman ang tumalikod kay Gideon. Ano bang ginagawa mo, Gideon? Naiilang niyang tanong sa lalaki. Why? May mali ba sa ginagawa ko? Trabaho ko to, Gideon. Hindi mo to pwedeng gawin. Binok mo ba ako dahil gusto mo nang makakasama? O binok mo ako dahil gusto mo lang akong paglaruan? Kung balak mo lang akong gawing laruan, mas maiging umalis na lang ako. Hindi ko na kukunin ang bayad mo. Handa nang bumaba si Ilara sa kama nang bigla siyang pigilan ni Gideon. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya at hinila siya pabalik sa pagkakahiga. Bumalik si Gideon sa posisyon nito kanina bago hinila ang braso niya payakap sa katawan nito. Yan, binali ko na. Inis na napailing si Ilara bago walang nagawa kundi hayaan ito. Hindi na siya umalis, natili na lang siya. Mukhang naramdaman ni Gideon ang pagkainis niya kaya bigla itong naging tahimik. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bigla na naman itong nagsalita. May I ask, Ilara? Paano ka napunta sa trabahong to? After you finished your college, professional cuddler na agad ang pinasukan mo? May halong pagtataka ang tanong nito. Gustuhin mang manahimik na lang ni Ilara. Napagtanto niya na marahil ang pagsasalita niya ang tunay na magbibigay tahimik dito. Mahabang kwento. Nang matapos ako sa college, naghanap agad ako ng trabaho. May nakuha nga ako, mababa naman ang sahod. Tama nga sila. Nasa bottom pala talaga kami. Kaming mga graduate ng fine arts. Pinanghinaan ako ng loob hanggang sa makita ko tong trabahong to. Triple ang sahod kumpara sa sahod ko sa kumpanyang pinasukan ko kaya kumagat agad ako. Salaysay ni Ilara. Triple? That's it? Halakhak ni Gideon. Sa isang katulad ko, malaki na yon. Sa'yo, alam ko namang piso lang yon. I'll make it 20 times. Halikan mo lang ako. Dahil sa narinig, mabilis pa sa 4:00 na humiwalay si Ilara
sa pagkakayakap kay Gideon. Nahihibang ka na ba, Gideon? Gulat na tanong nito. Mahinang tumawa si Gideon bago ito patayong humarap sa kanya. Not enough. Times 50. Halikan. Hindi na pinatapos ni Ilara si Gideon sapagkat agad nang tumama ang palad sa pisngi nito. Hindi ako prosti para alokin mo ko ng ganyan. Iritado niyang asik bago dali-daling bumaba sa kama. Kung ayaw mong umayos, aalis na lang ako. Anya pa, bago kinuha ang bag sa kama. Isinukbit na niya yon sa kanyang balikat at dali-daling dinako ang pinto. Ngunit nang bubuksan na niya ang pinto, biglang hinawakan ni Gideon ang kamay niya. Kapag kuwan ay inikot siya paharap dito, bago bahagyang itinulak pa sandal sa pinto. Nanlaki ang mga mata ni Ilara ng mga sandaling yon at nang kakawala na siya kay Gideon, bigla naman itong hinarang sa magkabilang gilid niya ang mga braso nito. Gideon, anong ginagawa mo? Hindi niya makapaniwalang tanong. I missed you, Ilara. Saad ni Gideon bago nito ipinantay ang mukha sa kanya. Di pa rin kita makalimutan. Kahit ilang taon ang lumipas. Nandito ka pa rin sa puso ko. Dagdag pa nito. Dahil magkaharap ang mga mukha nila, nanunuot sa ilong ni Ilara ang amoy chikong hininga ni Gideon. Napalunok siya at hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Gideon. Nang subukan niyang magsalita, paputol-putol siya dala ng matinding kaba sa kakaibang titig ni Gideon sa kanya. Kung may kapangyarihan lang ako, ibabalik ko ang panahon na masaya tayo. At babaguhin ko sarili ko para hindi na tayo nagkahiwalay. Ngayon, I wanna redeem myself. Ilara, give me a second chance, please. Pangungusap nito bago unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Mas lalong hindi nakagalaw si Ilara. Dapat ay umiwas siya. Pero hindi niya magawa sapagkat animoy na paralisado ang ulo niya. Ilang sandali pa ang lumipas, tuluyan ang lumapat ang mga labi ni Gideon sa kanya. At doon, nanumbalik ang mga nakaraan sa kanya. Mga nakaraan na kinalimutan na niya. I want you, Ilara. I want you. Puno ng pag-aangking bulalas ni Gideon sa gitna ng paghalik nito sa kanya. Nawala na sa sarili si Ilara nang buhatin siya ni Gideon patungo sa kama. Nagparaya na siya. Nang ihiga siya nito sa kama, masuyo itong umibabaw sa kanya bago pinagmasdan ang mga mata niya. Ganun na ganun ka pa rin. Di ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang Ilara na nakilala ko. At higit sa lahat, ang Ilara na minahal ko. Sambit nito bago siya hinalikan sa ikalawang pagkakataon. Hindi na ito itinulak ni Ilara. Imbis, sinagot na niya ang mga halik nito. Masidhi ang paghahalikan nila ng mga sandaling yon, dahilan para pareho silang madala sa isa't isa. Sa gitna ng paghahalikan, unti-unti namang hinubad ni Gideon ang mga kasuotan niya. Hinayaan lang ito ni Ilara dahil sa kasabikang nararamdaman ng kaibuturan niya. At maya-maya pa, mas lumalim ang kaganapan sa kanilang dalawa. Hanggang sa nauwi iyon sa isang mainit at hindi malilimutang pagtatagpo. Nang sumapit ang kinabukasan, saka lang napagtanto ni Ilara ang nangyari. Sising-sisi siya na hinayaan niya ang sarili na angkinin ni Gideon. Kaya naman kahit hindi pa ito nagbabayad sa kanya, dali-dali siyang umalis sa penthouse nito at sinubukang kalimutan ang nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit hindi pala yun madali sapagkat sigu-segundo nang pinupuno ni Gideon ang utak niya. Hindi na ito mawala sa kanya. Tila ba nakabaon na ito sa kaibuturan ng kanyang utak? Umabot ng ilang araw, ito't ito pa rin ang iniisip niya. Anak, ayos ka lang ba? May pag-aalalang tanong ng ama niya sa gitna ng umagahan nila. Kasama rin ni Ilara sa hapag ang dalawa niya pang nakababatang kapatid. Ayos lang naman po ako pa, tugon niya. Ayos. Nitong mga nagdaang araw, parang palagi kang wala sa sarili mo. May nangyayari ba sa'yo na dapat kong malaman? Bumuntong hininga si Ilara. Pa, ayos lang po talaga ako. Huwag niyo na po akong isipin pa. Marami lang akong... Hindi na niya natapos ang iba pang sasabihin nang biglang may kumatok sa pinto. Tumayo siya. Ako na po. Sambit niya bago dali-daling lumapit sa pintuan. Muling bumuntong hininga si Ilara bago binuksan ang pinto. Subalit ganun na lang ang gulat niya nang bumulaga si Gideon sa kanya. Nakangiti pa ito.
Handa na sana siyang saraduhan ng pinto nang biglang iharang ng loko ang paa nito. Hi, Anong ginagawa mo rito, Gideon? Inis niyang putol dito. I came here to give you my payment. You just left. Why, Ilara? Wala nang rason para magpaliwanag. Yes, there is. There is a reason why you left. Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa natin dalawa? We both wanted it. We both liked it. Lumunok si Ilara. Nadala lang ako, Gideon. Kung alam ko lang na yun lang palang plano mo sa akin, hindi na sana ako tumuloy. Dahil sa ginawa mo, maaring mawala ang trabaho ko. Kung ano man ang nangyari sa atin nung araw na yun, kalimutan mo na lang. Hindi ko yung ginusto. Sadyang nadala lang ako. I don't think so. Halakak ni Gideon. Di ka nadala. Sadyang gusto mong nangyaring yun. And I think it's because mahal mo pa rin ako. Ano? Agad niyang asik. Napaka-assuming mo rin, oh. Hindi ko nakontrol ang sarili ko dahil sa ginawa mo sa akin. Kahit anong subok kong pigilan ka. Hindi ko magawa kasi nandun eh. Tapos ngayon sasabihin mo, mahal pa rin Anak, sino ba yung kausap mo? Bakit hindi mo buksan ang pinto? Ang ama niya na bigla na lang sumulpot sa likod niya. Wala po to pa, sagot niya habang sinisenyasan si Gideon na umalis. Pero imbis na makinig, nanatili lang ito. Maya-maya pa bigla na lang binuksan ng ama niya ang pinto at bumukas agad ang gulat sa mukha nang makita si Gideon. Gideon? Usal ng ama niya. Sir, good morning. Nakangiting bati ni Gideon dito. Ikaw nga. Halika, pumasok ka sa loob. Aya pa ng ama niya. Palihim siyang kinindatan ni Gideon bago ito pumasok sa loob ng bahay nila. Gulat na gulat si Ilara ng mga sandaling yon habang ni isang salita'y walang namumutawi sa kanyang lalamunan. Kumusta ka, Gideon? Okay lang po, sir. Namiss ko po yung pagsasabong natin ng mga manok. Natatawang tugon ni Gideon bago ito umupo sa sofa. Namiss mo ba? Buhay na buhay pa ang mga manok ko sa likod bahay. Gusto mo bang magsabong ulit? Hindi, pa. Putol agad ni Ilara sa ama niya. Anong ginagawa ni Gideon dito? Tanong niya kapag kuwan. Oh, anong masama, anak? Ayaw mo ba nandito si Gideon? Pa naman, alam mo naman ang sitwasyon naming dalawa, di ba? Wala na kami. Tapos na kami. Hindi ba pwedeng magpatuloy ang pagkamabutihan naming dalawa kahit wala na kayo? Ngisi ng ama niya bago ito bumaling kay Gideon. Anong gusto mo? Tubig? Juice? Kape? Tubig na lang po, sir. Tugon ni Gideon. Nang tumango ang ama niya, umalis na ito. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon para lapitan ng loko. Matalim niya itong tiningnan. Halos magbaga na nga ang mga mata niya sa sama ng tingin dito. Nang aasar ka ba, Gideon? Tiim niyang tanong. Ako? Duro ni Gideon sa sarili. Ngumiwi si Ilara. Hindi, yung nasa tabi mo. Irap niya. Kung anong plano mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Dahil wala na akong balak makipaglaro sa'yo. May inis niya pang bulalas. Relax, Ilara. Wala naman akong plano sa'yo. Stop overthinking, okay? Nito pa, bago may kung anong hinugot sa bulsa. Nang makuha niya, ipinatong niya yon sa lamesa. Here, my payment. Napalunok si Ilara. Kahit galit, kinuha niya pa rin ang nasa lamesa. Cheque iyon. At mula roon nakatala ang napakalaking halaga ng pera. Ano to, Gideon? A check? That can be converted into money. Pili yung sagot nito na ikinatiim ni Ilara. Hindi ko to kailangan. Walang emosyong sambit ni Ilara bago ibinalik sa lamesa ang cheque. Umalis ka na lang, please. Pagtatabuyan niya pa rito. Matindi ang pangangailangan niya ngayon dahil may daily maintenance ang papa niya. Tapos pinag-aaral niya pa ang dalawa niyang kapatid. Ngunit pakiramdam niya, hindi niya kayang tumanggap ng ganun kalaking pera mula kay Gideon. You need that, Ilara. Wika ni Gideon bago ito tumayo. Sabihin mo man o hindi, alam kong importante yan sa'yo. Sige, alis na ako. Just accept my payment. Anito pa, bago din ako ang pinto. Napalunok si Ilara. Nang makarating si Gideon sa pinto, sandali pa siya nitong sinulyapan bago tuluyang lumisan. Napailing si Ilara bago pinagmasdan ang cheque sa lamesa. Nag-iisip siya kung tatanggapin ba niya yon o kukunin upang isauli kay Gideon. Pero sa huli, wala siyang nagawa kundi kunin yun at itago sa kanyang bulsa. Oh, nasaan si Gideon? Ang ama niya nang makabalik ito dalang isang baso ng tubig na may kasama pang tinapay. Bumuntong hininga si Ilara.
Umalis na po. Sagot ni Ilara bago bumalik sa kusina upang ipagpatuloy ang pagkain. Buong akala ni Ilara ay hindi na babalik si Gideon. Subalit nagkamali siya dahil matapos ang araw na nagtungo ito sa kanila, naging madalas pa ang pagbisita nito. Palagi itong may dalang regalo sa kanya at sa pamilya niya. Yung iba, mamahalin pa. Hindi na alam ni Ilara ang gagawin kahit paulit-ulit niyang pinipigilan at pinapakiusapan si Gideon na tumigil na. Pero imbis na huminto, mas nanindigan ito sa kagustuhan nito, lalo pat sang-ayon ng papa niya sa pagbisita nito sa bahay nila. Ang gusto lang naman niya ay makalayo kay Gideon dahil sa nangyari sa kanila noon. Oo, may pinagsamahan silang dalawa pero hindi iyon sapat para maging komportable siya rito ngayon. Lalo pat siyang nakipaghiwalay rito noon. Minahal niya si Gideon pero ngayon wala nang nararamdaman niya para rito sapagkat natunaw na yon, ilang taon na ang nakakalipas. O anak, kumain ka na rito. Saluhan mo kami. Masayang aya sa kanya ng ama niya nang magtungo siya sa kusina. Kakauwi niya lang galing trabaho at ito agad ang bumungad sa kanya. Kasama nila sa hapag si Gideon na puno ng galak na kumakain. Sa lamesa may nakahain na lechon na alam niyang dala ni Gideon. Yeah, join na si Lara. Sit beside me. Masarap tong lechon, no? Malutong ang balat. Nangingiti nitong alok ni Gideon sa kanya bago tinapik ang bakanting upuan sa tabi nito. Napailing si Ilara. Pa, hinay-hinay lang po sa pagkain niya na may sakit po kayo sa puso. Alalahanin niyo po Anak, alam ko na ba? Hindi na natapos ng ama niya ang iba pang sasabihin nang bigla itong inubo. Dali-daling kinuha ni Ilara ang basong may lamang tubig at pinainom iyon. Nang makailang lagok, bumuti ang lagay nito. Papa naman, hinay-hinay lang kasi. Sermon ni Ilara sa ama bago matalim na tiningnan si Gideon. Ikaw kasi, bakit ka ba nagdala ng lechon? Alam mo namang may sakit sa puso si Papa. Inis niyang turan, kulang na lang ay lapitan niya ito para hilahin ang patilya nito. Kalma ka lang, anak. Nasamid lang ako kaya ako inubo. Huwag ka na magalit kay Gideon. Umupo ka na lang sa tabi niya at saluhan mo kami. Sabi ng ama niya. Di na po, busog pa po ako. Tugon niya bago walang paalam na umalis sa kusina habang bitbit na rin ang inis na nararamdaman kay Gideon. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta pero maya-maya pa natagpuan na lang ni Ilara ang sarili sa likod ng kanilang bahay. Nakaupo sa duyan habang pinagmamasdan ang mga alagang manok ng ama niya. I'm sorry. Mahinang wika ng isang tinig sa likuran niya. May sinseridad ang boses nito at ramdam niyang pagsisisi nito. Bumuntong hininga si Ilara bago humarap dito. Sa susunod kasi, huwag ka nang magdala ng kung ano-ano rito. Lalo pat may sakit ang papa sa puso. Iling niya bago tumayo. Gideon, ano bang balak mo? Naguguluhan ako. Pinaglalaruan mo ba ako? Naghihiganti ka ba dahil nakipaghiwalay ako sa'yo noon? Sunod-sunod niyang tanong kapag kuwan. Kilala mo ako, Ilara. Mahilig ako maglaro ng online games. Pero pagdating sa tao, di ko yan kayang gawin. At hindi ako nagiganti dahil sa ginawa mo noon. Diba, sinabi ko sa'yo na naiintindihan kita na kung ano ang desisyon mo, irerespeto ko. Tugon ni Gideon habang matama nitong nakatingin sa kanya. Ano to? Bakit palagi kang nandito sa bahay? Tapos na tayo, di ba? Bakit hindi mo nalang kalimutan ng nakaraan? Dahil gusto ko may connection pa rin tayo. Kahit wala na tayo. Kahit natapos na tayo, gusto ko magkaroon pa rin tayo ng relasyon. Not as lovers, but as friends. Di ba yun pwede, Ilara? Malumanay na wika ni Gideon habang bahagyang may kirot ang tono ng pagsasalita nito. Napalumundang laway si Ilara. Hindi niya alam ang sasabihin ng mga sandaling yun, tila natuliro siya at nagkandabuhol-buhol ang mga cells sa utak niya. Matagal nang walang imik si Ilara bago bumalik sa pagkakaupo sa duyan. Hindi ko alam kung makakaya kong maging magkaibigan tayo. Walang emosyong saad ni Ilara. Bakit naman? Let's forget the past and just start a fresh beginning. Paano sila magsisimula? Kung sa tuwing nakikita niya ito, palagi niyang naaalala ang nakaraan. Kung saan masaya pa silang dalawa. Kung kaya't hindi na alam ni Ilara ang gagawin. Nanahimik na lang siya ng mga sandaling yun at makalipas ang ilang minuto, naramdaman niya ang pag-atras ni Gideon. Nang balingan niya ito, wala na ito.
Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Ilara bago sunod-sunod na umiling sa kahumiga sa duyan upang doon, pansamantalang, magpahinga. Baka kayo talagang para sa isa't isa. Pang-aasar ni Melanie na matalik na kaibigan ni Ilara habang kausap niya ito sa kabilang linya. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa bahay ng kliyente niya ngayong araw. Paano mo naman nasabi? Kunot noong tanong ni Ilara sa kaibigan. Bes, hindi ba obvious? O sadyang manhid ka lang talaga? Halata naman na mahal ka pa ni Gideon. Mahinang natawa si Ilara. Mahal? Baka kamo pinaglalaroan. Baka gusto niyang kunin ang loob ko tapos kapag bumigay ako, bigla niya akong iiwan. Baka gusto niyang maghiganti kasi nakipaghiwalay ako sa kanya nun eh. Ang OA mo, Ilara. Tantanan mo na yung kakakapi mo kung ano-anong iniisip mo eh. Sa tingin ko naman ay hindi yun ang ugali ni Gideon. Maayos naman ang pakikipaghiwalay mo sa kanya, di ba? Kamo nirespeto niya yung desisyon mo. So wala kang dapat ikabahala kaya matik na mahal ka pa rin niya. Bakit? Wala ka na bang balak bigyan siya ng second chance? Nagbago na siya may narating na. Hindi na pabaya sa buhay. Turan ng kaibigan. Nagsisituloy siyang tinawagan niya ito. Bumuntong hininga si Ilara bago sinagot ang kaibigan. Hindi ko alam, Melanie. Hindi na ako makapag-isip ng maayos nitong mga nagdaang araw. Parang mababaliw na nga ako eh. Di tawagin mo si Gideon kapag nabaliw ka, pahalik ka sa kanya, baka muling bumalik ang nararamdaman mo para sa Gaga ka talaga, Melanie. Sige na nga, mamaya na tayo mag-usap. Nandito na ako sa kliyente ko. Anya. Nang magpaalam ang kaibigan, pinatay na ni Ilara ang tawag. Kapag kwan ay sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig bago pinindot ang doorbell. Halos 1 minuto ang lumipas bago bumukas ang gate at bumungad sa kanya ang isang magandang babae. Siguro lamang lang siya ng mga 20 ligo rito. Ilara? Usal ng babae habang namamasa ang mga mata. Ako nga po yun, Ma'am Tiffany. Oh God, thank you. Anito, bago walang ano-ano'y niyakap siya ng mahigpit bago umiyak sa balikat niya. Agad na inangat ni Lara ang kanyang mga braso at masuyo itong niyakap. Ramdam niya ang matindi nitong kalungkutan dahil sa paraan ng pag-iyak nito. Humihikbi ito at sa dami ng luhang kumakawala sa mga mata nito, tumatagos na yon sa suot niyang t-shirt. Ma'am, ano pong nangyari? May pag-aalala niyang tanong dito. I'll tell you later, okay? Sambit nito nang humiwalay sa kanya. Nakangiting tumango si Ilara kapag kwanay inaya na siya ng kliyente niya papasok sa loob ng bahay. Hawak ng babae ang kamay niya, hila-hila siya papanhik sa ikalawang palapag. At nang makapasok sila sa isang silid, humiga ang babae sa kama. Patalikod sa kanya kaya niyakap na ito ni Ilara upang pagaanin ang loob nito. Mayaman ang babae, pero hindi ito halatang maarte. Kung ano man po ang dinadamdam niyo, nandito lang ako, ma'am. Tutulungan ko pong gumaan ang loob niyo dahil ramdam ko po ang pinagdadaanan niyo. Mahinahong usal ni Ilara. Hindi ko alam kung gagaan ang loob ko, Ilara. Ilang araw na akong umiiyak. Pakiramdam ko kasi, niloloko na ako ng asawa ko. Naningkit ang mga mata ni Ilara sa narinig. Iyan po ba ang dahilan? Kaya ganito kayo ngayon? Ang asawa niyo po? Paninigurado pa niya. Tumango ang babae. Ikaw ba, Ilara? Paano mo naramdamang niloloko ka ng asawa mo? Tanong nito kalaunan. Palihim na natawa si Ilara. Wala po akong asawa, ma'am. How about boyfriend? Wala rin po. Single po ako. Why? Maganda ka naman. Bakit wala kang boyfriend o asawa? Hindi ko pa po prioridad yan ngayon eh. Really? Ganun ba? Nakakasagabal ba sa'yo ang pagkakaroon ng boyfriend o asawa? Natatawang tanong ng babae na ikinakunot ng noo ni Ilara. Kidding aside, but you know, napapagod na ako. I don't know, maybe my instinct wasn't right, but hindi naman talaga nagloloko ang asawa ko sa akin but I kept thinking about it. I don't know why. Mahal mo po siya, kaya hindi mo mapigilang isipin yon. Baka naman po tama kayo. Baka nga hindi siya nagloloko. Paano kung nagloloko talaga siya? To see is to believe, ma'am. Kung duda po talaga kayo, palihim niyo po siyang sundan para makumpirma mo po kung tama po kayo ng hinala o hindi. Kasi kung magtitiwala lang po kayo sa instinct niyo, baka walang mangyari. Litanya ni Ilara.
Sandaling nanahimik ang babae bago ito biglang bumangon. You're right, Ilara. You have a point. But hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pwede mo ba akong tulungan? Paano po, ma'am? Samahan mo ko. Let's do it together. Biglang lumapad ang ngiti, bahagyang kinakunot ng noo ni Ilara. Sunod-sunod siyang napalunok ng sandaling yon. Professional cuddler ang trabaho niya, hindi imbestigador. Pero dahil naiintriga na rin siya, sumang-ayon siya sa kliyente niya. Lalo pat nangako itong magbabayad sa kanya. Pero pwede ko po bang makita ang asawa mo? Maya-maya pa tanong ni Ilara sa babae. Sure. Sagot nito bago kinuha sa bedside table ang cellphone. May kung ano itong kinutingting doon bago ihinarap ang cellphone sa kanya. Doon halos mahulog si Ilara sa kama dahil sa gulat. Natahimik siya ng mga oras na yon habang nakatitig sa screen. Hindi siya makagalaw. Tila natuod siya sa kinalalagyan. This is my husband, Ilara. Gideon Del Fiero ang pangalan niya. Sa gwapo niya, hindi ko talaga mapigilang magduda sa kanya. Usal ng babae na nagpatigil sa mundo ni Ilara. Asawa ni Gideon ng babae? Buong akala niya, single ang lalaking yun. Pero kasal na pala. Yung pinakita ng babae, wedding picture nilang dalawa ni Gideon. Gulat na gulat si Ilara. Hindi siya makaimik. Bahagya ring napuno ng takot ang kaibuturan niya ng mga sandaling yon nang maalala ang rason kung bakit niya gustong lumayo kay Gideon. Yun ay yung may nangyari sa kanilang dalawa. May nangyari sa kanilang dalawa tapos may asawa na ito. Ano siya? Kabit? Are you okay, Ilara? Maya-maya pa'y tanong ni Tiffany sa kanya. Sigurado po ba kayo na asawa mo yan? Yeah, of course. Kinasal kami last year. Why? Nakita mo na ba siya? You look shocked, Ilara. Like you've seen a ghost. Kunot noon ng babae. Mariing lumunok si Ilara bago bumaba sa kama. Isinuot na niya ang kanyang sapatos bago kinuha ang bag niya. Saka walang paalam na lumisan sa silid. Gulat na gulat pa rin siya. Hindi makapaniwala sa nalaman. Hey, Ilara, where are you going? Hindi pa kita binabayaran. Habol ni Tiffany sa kanya. Pero imbis na makinig dito, nagpatuloy lang siya sa paglisan hanggang sa natagpuan ni Ilara ang sarili sa isang tahimik na lugar. Dahan-dahan siyang umupo sa nakatumbang puno at doon ibinuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi niya inaasahan na magagawa siyang gawing kabit ng lalaking minsan niyang minahal. Anong gagawin niya ngayong may nangyari na sa kanilang dalawa? Paano niya? Nila, itatago yon kay Tiffany. Gideon! Malakas na hiyaw ni Ilara sa pangalan ng lalaki. Gigil na gigil, tila papatay na. Oh anak, bakit di ka mapakali? Kanina nga pang pabalik-balik sa iisang direksyon ah. Ayos ka lang ba? Untag sa kanya ng ama niya. Huminto si Ilara sa paglalakad bago nagangat ng mukha rito. Pa, wala bang sinabi si Gideon kung kailan siya babalik? Wala eh. Pati baka bukas na kasi kakaalis lang niya kanina. Siguro kasi mga 1 oras na ang nakalipas bago ka makauwi. Bakit? May problema ba? Kailangan ko po kasi siyang makausap, Papa. May importante po kaming kailangan pag-usap. Hindi na naituloy ni Ilara ang iba pang sasabihin nang biglang may kumatok sa pinto. Halos liparin na niya ang kinaroroonan noon bago buksan. I'm sorry for coming back. I think I left my wallet in the where are you taking me? Gulat nitong usal ng hilahin niya ito patungo sa likod ng kanilang bahay. Nang makarating, binitawan niya ang kamay nito bago matalim na tiningnan. Bakit hindi ka nagsabi sa akin ng totoo, Gideon? Ha? Bakit? Bakit tinago mo sa akin na may asawa ka na pala? Diretso at walang pag-aalinlangang sambit ni Ilara sa dating nobyo. Oo, si Gideon ito. What? What are you talking about, Ilara? Gulong-gulong tanong ni Gideon habang halos magpantay ng mga kunot sa noo nito. May asawa ka na, di ba? Tiffany ang pangalan. Naging kliyente ko siya kanina. Pinagdududahan kanyang nagloloko ka, kaya gusto niyang tulungan ko siyang alamin kung totoo ba. Tapos ipinakita niya sa akin ang picture niyo. Yung wedding picture niyong dalawa. Gideon, bakit mo hiniyaang may mangyari sa atin? Kung kasal ka na pala. Ginawa mo pa akong kabit.
Tapos anong sasabihin mo? Wala kang balak sa akin? Ano to? Tama nga ako, pinaglalaruan mo lang ako. Bulyaw niya rito. Subalit, imbis na mabahala, laking gulat na lang ni Ilara nang tumawa ito bago dahan-dahang umupo sa duyan. Sandali itong nagduyan bago huminto sa pamamagitan ng paglapat ng mga paa sa lupa. And you believed her? Tanong nito. At bakit hindi ako maniniwala kung may ebidensya siyang pinakita sa akin? Yung wedding picture niyo. Yun ang katunayan na Nakasal kami? Naasawa ko siya? halakhak ni Gideon. Hindi man lang ito nagkaroon ng takot, tila katatawanan pa ang sinasaad niya. Ano ba, Gideon? Bakit hindi ka nalang umamin? Bakit kailangan mo pa akong paikot-ikutin? Bakit naman ako amin? Wala namang katotohanan yung sinabi at pinakita sa'yo ni Tiffany. Ngisi ni Gideon na ikinaningkit ng mga mata ni Ilara. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Gideon bago ito nakapumulisang tumayo. Walang namamagitan sa amin dalawa ni Tiffany. Di ko siya asawa. At lalong di kami kasal. Yung pinakita niya sa'yo, it was just edited. That photo never happened. Tura nito na ikinahinto ni Ilara. Natutuliriw siya. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya si Gideon o hindi. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko, Gideon. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala, kay Tiffany ba o sa... Obsessed siya sa akin ni Lara. Sa pagiging obsessed ni Tiffany sa akin, pakiramdam ko, tuluyan na siyang nawala sa sarili niya. Habol ng habol, kahit paulit-ulit kong sinasabi na hindi ko siya gusto. Palagi niya akong kinukulit. But I really don't have an interest with her. She's definitely not my type. She assumed na husband niya ako. But the truth, we were never married. Paliwanag ni Gideon. May sinseridad ito at tila totoo. Seryoso ang mukha ni Gideon, kaya mukhang nagsasabi ito ng katotohanan. Kung talagang hindi ito asawa ni Tiffany, hindi na niya kailangan palang mabahala. Kung ganun, kailangan mo pa rin lumayo sa akin. Baka sa susunod, kung ano nang mangyari, baka mapahamak pa ako ang pamilya ko. May takot na wika ni Ilara. Why are you scared, Ilara? Alam mo nang ibig kong sabihin, Gideon. Matagal na kitang pinakikiusapan na lumayo ka sa akin. Pero bakit hindi mo ginagawa? Bakit patuloy mong inilapit ang sarili mo? Halos araw-araw nandito ka. Ano ba talagang plano mo? Tungkol ba to sa nangyari noon? Na nakipaghiwalay ako sa iyo kasi... No. Walang kinalaman yung nakaraan sa ginagawa ko ngayon. Gusto ko lang naman na maging magkaibigan tayo At gusto kong iparamdam sa iyo na nandito pa rin ako. Kahit tapos na tayo. Ilara, you don't need to be scared. Dahil nandito ako. Di ako alis. I will protect. Anong nangyayari dito? Takang tanong ng ama ni Ilara nang bigla itong sumulpot. Mapait na ngumiti si Ilara bago kinuha ang wallet nitong hawak. Alis na po si Gideon, Papa. Anya pa bago inabot sa lalaki ang pitaka nito. Pinanlakihan pa niya ito ng mata. Tama po si Ilara. Saad ni Gideon. Alis na po ako. Paalam pa nito sa ama niya bago tuluyang naglakad palayo. Nang mawala, napabuntong hininga si Ilara. Anak, hindi pa rin ba kayo maayos ni Gideon? Tanong ng ama niya habang magkakrus ang mga braso. Pumasok na po tayo, Papa. Malamok rito. Anya, imbis na sagutin ang tanong nito. Naglakad na si Ilara pabalik sa bahay nila habang nakasunod ang ama niya sa kanya. Nang makapasok, dumiretso agad siya sa silid at doon tulalang umupo sa kama habang iniisip si Gideon. Lumipas ang maraming araw, tila nakinig si Gideon sa kanya sapagkat hindi na ito nagpakita pa matapos ang gabi kung saan kinumpronta niya ito tungkol kay Tiffany. Hindi na nga ito nagparamdam pa sa kanya, kaya naman bumalik na sa dati ang payapa niyang buhay. Hindi mo pa pala isinasanglayan? Sabi ko sa'yo na isangla mo na wika ni Melanie habang ka-video call ni Ilara. Hawak-hawak niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Gideon nang sila pa. Sa mga lumipas na taon, ito ang kauna-unahang beses na kinuha niya yon sa kinalalagyan nito. Kahit alam kong mahal to, hindi ko pa rin to isasangla, no? Ayokong isipin ni Gideon na mukha akong pera. Kahit paano may konsensya pa naman ako, Melanie. Bala kong ang isauli to sa... Isasauli mo? Ibinigay na nga sa'yo, di ba? Kung wala kang lakas ng loob na isang layan, hayaan mong ako na lang ang gumawa dahil hanggat hawak mo yan, hindi siya mawawala sa isip mo. Bumuntong hininga si Ilara.
Alam mo, kahit isang lamot to, hindi pa rin siya mawawala sa isip ko. Lalo pat bigla na lang siyang nagpakita out of nowhere. Nang makita ko nga siya, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Ang hirap i-process na matapos kong makipaghiwalay sa kanya noon. Muli kaming magkikita. Para bang sinasadya yun? Para ano? Para magsisi ako? Eh bakit ka naman magsisisi na nakipag-break ka? Hoy Ilara, mag-usap nga tayo ng masinsinan. Huwag mong sabihin sa akin na mahal mo. Ha? Wala naman akong sinasabi ah. Kinalimutan ko na nga siya. Tapos sasabihin mong mahal ko siya? Putol ni Ilara sa kaibigan bago tinago sa lagayan ng hawak na kwintas. Kasama ng cheque na ibinigay sa kanya ni Gideon nitong nakaraan. Siya lang naman kasi ang palagi mong bukang bibig. Wala ka na yatang araw na. Sa tuwing tumatawag ka sa akin, si Gideon lagi ang topic. Aminin mo na Ilara, mahal mo pa rin si Gideon. Seryosong bulalas ng kaibigan habang matamang nakatingin sa mga mata niya. Mahinang tumawa si Ilara sa tura ng kaibigan. Melanie, saksi ka naman kung paano ko kinalimutan si Gideon, di ba? Alam mo yan. Oo, alam ko naman. Pero ganito kasi yun eh. Posible kasing bumalik yung nararamdaman mo sa kanya dahil bigla siyang nagpakita ngayon. Minahal mo siya, di ba? Eh hindi naman sa nakipaghiwalay ka kasi hindi mo na siya mahal. So ngayong nandito na si Gideon, posibleng manumbalik ang greatest love mo sa kanya. Tama ba ako, my dear friend? Tila na nga asar na usal ni Melanie. Inirapan ito ni Ilara. Alam mo, sa ating dalawa, ikaw dapat ang huminto sa pag-inom ng kape kasi kung ano-anong iniisip mo. Bumalik lang siya. Babalik na agad yung nararamdaman ko noon. Nakangisi niyang sambit bago bumaba sa kama. Sige na, alis na ako, may kliyente pa ako. Sana mabait. Foreigner pa naman yun. Ano? Foreigner? Sigaw ni Melanie. Oo, sana makaya ko, baka maubusan ako ng English. Biglang dumugo ang ilong ko. Naku, maganda ka. Ingat ka, baka matusok ka ng jumbo hotdog niya. Ang bastos mo, Melanie. Sana tamaan ka ng kidlat. Huy, grabe ka naman! Hindi na natapos ni Melanie ang iba pang sasabihin nang biglang namatay ang tawag. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Ilara sa gulat ng mga sandaling yon. Natamaan ba siya ng kidlat? Wala sa sarili niyang tanong. Sa gitna ng pag-aalala sa kaibigan, bigla na lang ito nag-text. Nawalan daw ng internet kaya biglang namatay ang tawag. Natawa na lang si Ilara. Akala tuloy niya nagkatotoo ang sinabi niya dahil sa kabastusan ng kaibigan. Pero mabuti na lang hindi. Nireplyan muna ni Ilara si Melanie bago tuluyang lumisan upang magtungo sa isang mamahaling hotel kung saan niya pupuntahan ang foreigner niyang kliyente. Malakas ang ulan ng mga oras na yon kaya nahirapan siyang makasakay. Nang makarating siya sa destinasyon, halos kalahating oras na siyang late kaya naman dali-dali na siyang nagtungo sa kinalalagyan ng kliyente niya. Nang makarating, pinagpaga niya muna ang sarili bago ilang beses na kumatok sa pinto. At nang bumukas yun, bumungad ito habang ang mukha'y nakabusangot. Sir, I'm sorry for being… You're 30 minutes late, woman. Sigaw nito bago walang ano-ano'y hinila siya papasok sa loob. Nagulat si Ilara sa ginawa nito. Sa lakas ng paghila nito halos matumba siya nang binitawan siya nito. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya bago pabagsak na sinaduhan ng pinto. Why are you late? Bulyaw nito bago dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Napalunok si Ilara at umatras sa takot. It's raining, sir. It's hard to get… I don't care, woman. I told you to come at the right time. But you're late. You know, since you're late, you deserve a punishment. Nakangising wika nito bago hinubad ang suot na pang-itaas. Halos malaglag ang mga mata ni Ilara. Napuno agad ng takot ang kaibuturan niya dahil alam niyang nasa kapahamakan siya ngayon. Hindi niya alam ang gagawin, basta't ang alam niya ay kailangan niyang makatakas dito, sa gayon ay hindi siya nito mapagsamantalahan. Don't come near me. I'll call the police. Pagbabanta niya rito habang nakasampa sa kama. Humalakak ito bago hinubad ang pang-ibaba, kaya tanging boxer na lang ang naiwan dito. You're gonna call the police? How? Anito pa, bago nagigising, binalingan ng bag niya ang nasa lapag. Nahulog yon nang tumakbo siya, dala ang takot. Please, sir, don't do this to me. Pagmamakaawa ni Ilara dahil alam niyang wala na siyang magagawa ng mga oras na yon. Anong laban niya rito? Gayong matangkad ito at halatang alaga ang katawan. Wala siyang ibang naisip kundi ang magmakaawa. Pero imbis na maawa, ngumisi pa ito sa kanya bago tumakbo sa kinaroroonan niya. Takot na takot si Ilara.
Hindi niya alam kung paano siya makakatakas dito. At nang malapit na ito sa kanya, biglang bumukas ang pinto na ikinahinto nito. Nang bumaling si Ilara doon, tila nabuhayan siya nang makita si Gideon. And who are you? Hiyaw ng foreigner dito. Ngumisi si Gideon bago naglakad papasok sa loob. I'm Gideon Del Fiero, the owner of this hotel, and I'm the one who's gonna make you beg for your life. Walang takot pa nitong saad bago sinugod ang foreigner. You're gonna regret it! Ngisi ng foreigner bago nito ihinanda ang sarili. Nang makalapit si Gideon dito, agad-agad nitong inindayan ng suntok. Sa lakas bahagyang napaatras ang foreigner pero gumanti rin ito at nasuntok din si Gideon. Lumabas ka na, Ilara. Sigaw ni Gideon sa gitna ng pambubuno nila. Dali-dali namang bumaba si Ilara sa kama, kinuha ang bag sa lapag at tumakbo palabas. Napaupo siya sa tabi ng pinto habang nagnginginig ang mga tuhod. Rinig niya mula sa loob ang pagdaing ng dalawa. Hindi na niya alam ang mga nangyayari ng mga sandaling yun. Tulala lang siya habang naririnig ang mga nagbabasagang gamit sa loob. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang ingay, kaya naman dahan-dahan siyang sumilip sa loob at nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakahandusay na sa sahig ang foreigner, habang si Gideon naman ay nakatayo. Hingal na hingal. Napatayo si Ilara. Gideon? Anya, dahilan para makuha niya ang atensyon nito. Dahan-dahan itong bumaling sa kanya bago tumakbo sa kinaroroonan niya. Hey, are you okay? Hindi na pinatapos ni Ilara ang lalaki. Niyakap niya agad ito. Yakap na mahigpit. Tila wala na siyang balak itong pakawalan. Kasabay ng pagyakap niya ay siya namang pagtulo ng likido sa mga mata niya. Hey, don't cry. You're fine now, okay? Wika ni Gideon bago hinagod ang buhok niya pababa. I told you, I will protect you no matter what. Dagdag pa nito. Naluluhang humiwalay si Ilara kay Gideon. Bago ito, matamang tiningnan sa mga mata nito. Salamat, Gideon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Nauutal niyang wika dahil dala ng takot na wala yatang balak na lubayan siya. Hey, relax, okay? I'm here. Di kita iwan, pangako. May sinseridad pang saad ni Gideon. Dahil doon, muling napayakap si Ilara sa lalaki. At habang nakayakap ito, unti-unting nawala ang takot sa kaibuturan niya hanggang sa maramdaman na lang niyang magaan na ang kalooban niya. Gumaan ito dahil kay Gideon na hindi niya inaasahan na darating upang iligtas siya. Makalipas ang halos 1 minuto, humiwalay na siya kay Gideon at payak na ngumiti. I'm sorry, Gideon. Anya, puno ng pagsisisi ang boses. Kumunot ang noo ni Gideon. For what, Ilara? Naguguluhan itong tanong. I'm not done yet, jerk. Come here, let's fight again. Sabay silang napalingon sa loob ng silid at nakita nilang sinusubukang tumayo ng foreigner. Natawa si Gideon. How can you fight if you can't even stand? Pangaasar pa nito bago sinarado ang pinto. Palihim na natawa si Ilara habang si Gideon naman ay may tinawagan. Pagkatapos, hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa rooftop ng hotel. Nang makarating, yumakap agad kay Ilara ang malamig na simoy ng hangin. Yakap-yakap niya ang sarili at nang mapansin yun ni Gideon, hinubad nito ang suot na jacket bago ipatong sa balikat niya. Salamat. Nahihiyang wika ni Ilara, hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Don't mind it. Nga pala, bakit ka nagsorry sa akin? Have you done something to me? Bakit wala kang alam? Gulong-gulong sambit ni Gideon na bahagyang ikinatawa ni Ilara. Hinantay niya munang makaupo sila sa bench na nasa gilid bago siya nagsalita. Yung mga nagawa ko sa'yo nitong mga nagdaang araw, ipinagtatabuyan kita, di ba? Pilit kitang inilalayo sa akin. I'm sorry, Gideon. Yun lang pala eh. You don't need to apologize, Ilara. Naintindihan naman kita eh. Alam mo, wala naman talaga akong plano o balak sa'yo. Lalong di kita pinaglalaruan ha. Alam mo ba kung bakit patuloy kong pinagsisiksikan ang sarili ko sa'yo? Kung bakit gusto kong mapalapit sa'yo? Yun ay dahil mahal pa rin kita, Ilara. Kahit naghiwalay tayo nun, di na wala nararamdaman ko sa'yo. Ever since, mahal kita. At habang buhay kitang mamahalin. Kahit anong mangyari. Naningkit ang mga mata ni Ilara. Kung mahal mo ko, bakit sumang-ayon ka kaagad sa desisyon ko nung nakipaghiwalay ako sa'yo? Ni hindi ka nag-isip, Gideon.
Nang sinabi ko makikipaghiwalay ako, bumayag ka agad. Bakit? Natutuliro niyang bulalas. Bumuntong hininga si Gideon bago nito kinuha ang mga kamay niya at marahang hinimas. Habang hinihimas nito ang mga kamay, nakita ni Ilara ang duguang mga kamao nito. I was depressed at that time, Ilara. I was under a lot of pressure. Bata pa lang ako. Ibinigay na agad sa akin ni Dad ang kumpanya niya. Kaya minsan, napapabayaan ko na yung sarili ko. I don't wanna say this, but during that time, I became addicted to online games. I didn't even know myself anymore. Kaya halos wala na ako sa sarili ko noon. Imbis na pumasok, nasa kumpanya lang ako. Sandaling huminto si Gideon bago tumawa. Kaya naiintindihan kita nung gabing yun. Dahil aminado na naman ako na napapabayaan na rin kita. And yes, I agreed na maghiwalay tayo. Pero hindi ibig sabihin nun hindi kita mahal. Mahal pa rin kita. At pumayag ako kasi nangako kung babalik ako. Kailangan ko munang manalo sa buhay para maging karapat-dapat sa'yo, Ilara. Dagdag pa nito na tuluyang nagbigay linaw sa mga katanungan niya noon. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka pala nun, Gideon. Hindi ko alam na habang inis na inis ako sa'yo, tangan mo pala yung pressure ng buhay mo. Hindi ako nagtanong. Hindi ko inalam. Shh! It's fine. Di ko na naman sinabi sa'yo. Dahil ayoko mag-alala ka sa akin. Nakangiting sambit ni Gideon. Pero nagkulang ako bilang girlfriend mo, Gideon. Hindi man lang kita natulungan nun. Naging urang-urada pa yung desisyon ko. I'm sorry, Gideon. Sorry talaga. Hindi sana tayo umabot sa sitwasyong to. Umabot man tayo. At least, okay na tayo ngayon. We're good, right? Ngumiti si Ilara. Oo naman, bakit hindi? Iniligtas mo nga ako sa manyak na foreigner na yun, di ba? Kung wala ka, baka pinagsawaan na niya ako. Kaya malaki ang utang na loob ko sa iyo, Gideon. Iniligtas mo ako dahil Mahal kita. Kindat ni Gideon. Pakiramdam ni Ilara ay namulang magkabila niyang pisngi. At para itago yun, yumuko siya. Pero nang muli niyang makita ang dugo sa mga kamao nito, kinuha niya ang panyo sa bag niya at pinunasan yon. Nang matapos, ibinalik niya ang tingin kay Gideon bago pinunasan ang gilid ng mga labi nito na may bahid ng dugo. Bukod sa nalinawan na siya sa lahat, nalinawan na rin siya sa sarili niya. Kaya pala si Gideon ang laging laman ng utak niya. Yun ay dahil mahal pa pala niya ito. Hindi nagkamali si Melanie. Tama ito sa hinala niya. Gideon? Yes, babe? Ilara? Napailing si Ilara bago huminto sa ginagawa. Tinititigan niya sa mga mata si Gideon bago sinapo ang pisngi nito. Humugot siya ng maraming lakas bago ibinukang bibig. Mahal kita, Gideon. Sandaling natigilan si Gideon bago nito sinapo ang baba niya. Really? Mahal mo rin ako? Hindi makapaniwala nitong tanong. oo, mahal pa rin. Mahal na mahal din kita, Ilara. Putol sa kanya ni Gideon bago siya nito sinunggaban ng halik. Imbis na itulak ito palayo, hinayaan niya lang ito. Tumugon siya sa halik nito. Nang sandaling yon, walang ibang nararamdaman si Ilara kundi ang kasiyahan sa puso niya. Hindi niya inaasahan na hahantong sila sa sitwasyong ito. Sobrang saya niya na naging dahilan para lumalim ang pagsasanib ng mga labi nila. Sa sobrang lalim, pareho nang nag-init ang kanilang mga katawan kaya naman nag-check-in sila sa isa sa mga private suite ng hotel at doon ipinaramdam ang matinding pagmamahal sa isa't isa. Hindi lubusang naisip ni Ilara na matapos ang mga hindi magandang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Gideon, natagpuan niya pa rin ang sarili na iniibig ito. Napagtanto niya na sa kabila ng pakikipaghiwalay niya rito noon, eto pa rin pala ang sinisigaw ng puso niya. At ngayon, wala siyang ibang hangad, kundi ang makasama ito habang buhay. Ngayon, masaya na siyang kasama si Gideon. Nanumbalik ang relasyon nila noon at walang araw na hindi ipinaparamdam ni Gideon kung gaano siya nito kamahal. Sa tabi na lang po, Manong, sambit ni Ilara sa taxi driver. Nang ihinto nito ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali
Nagbayad na siya rito bago bumaba. At napabuntong hininga na lang si Ilara habang pinagmamasdan ng gusali. Ito mismo ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Dito siya nag-apply bilang professional cuddler at ngayon, balak na niyang mag-resign dahil kay Gideon. Palagi kasi itong nagsiselos sa mga kliyente niya kaya mas minabuti na lang niyang iwan ang trabaho at magtayo na lang ng pangarap niyang negosyo. Isang restaurant. Hindi niya ginalaw yung checking ibinigay ni Gideon sa kanya noon at gagamitin niya yon para panimula. Nangako rin naman si Gideon na tutulungan siya nito. Muling bumuntong hininga si Ilara at bitbit ang resignation letter, naglakad siya papasok ng gusali. Subalit nagulat na lang siya nang may biglang humila sa kanya. Nang harapin niya yon, bumungad si Tiffany. Nanlilisik ang mga mata nito. Tila handa itong pumatay. Tiffany? I was wrong about you, Ilara. I thought mabuti kang tao pero masama ka pala. Madumi ka, manluloko ka, mga agaw. Mas hamak namang mas maganda ako kumpara sa'yo. And still, ikaw pa rin ang pinili ni Gideon. Ikaw pa lang kabit ng asawa. Walang kayo, Tiffany. Walang namamagitan sa iyong dalawa ni Gideon. At higit sa lahat, hindi mo asawa ang boyfriend ko. Hindi mo siya pwedeng angkinin dahil sakin siya. Really? Sa'yo siya? Since when, ha? Since you broke up with him? Or since you two had sex in the suite of his hotel? Natawa si Ilara. Ano mong pinagsasabi mo, Tiffany? Nababaliw ka na nga talaga, no? Dapat nasa mental hospital ka. Simula college, naging akin si Gideon. Naghiwalay kami, pero mahal pa rin namin ang isa't isa. At tama ka, naging akin muli si Gideon dahil sa nangyari sa aming dalawa sa hotel. Bakit? Bakit may nagawa sa akin ang asawa ko, whore? Kung kailangan mo ng pera, I'll give you. I'm willing to give you the money. Alam ko namang pera lang naman ang habol mo sa asawa ko, di ba? Bibigyan kita. Layuan mo lang. Hindi ko kailangan ng pera mo, Tiffany. Alam mo, mas mabuting kalimutan mo na lang si Gideon. Dahil kahit kailan, hindi naman naging kayo. Nag-a-assume ka lang. Sa ginagawa mo, unti-unti mong sinisira ang sarili mo. Kaya hindi na ako nagulat na ngayon baliw ka na. Hindi ako baliw. I'm not crazy, you whore. Hiyaw ni Tiffany bago ito nagtatatalon. Napaatras si Ilara ng mga sandaling yun. At habang tila nagtatantrums ito, biglang lumapit ang 3 nurse rito. Nandito ka lang pala, kanina ka pa namin hinahanap. Ani ng lalaking nurse bago nito hinawakan ang magkabilang braso ni Tiffany. Get off me! Get off me! Ayokong bumalik doon! Ayoko nang bumalik doon, please! Wala na sa sariling asik ni Tiffany habang sinusubukan nitong kumawala sa mga nurse. Pero dahil malakas sila, hindi ito nagtagumpay. Dinala ng mga ito ang babae sa isang kotse at nang mawala, napailing si Ilara. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig at parang wala sa sariling tinungo ang opisina ng CEO sa top floor ng gusali. Habang naglalakad patungo sa opisina ng CEO, bigla siyang sinalubong ng isang lalaki. Pero natigilan si Ilara nang mamukhaan ito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung lalaking nag-aya sa kanya sa penthouse ni Gideon noon. Magandang umaga, Ma'am Ilara. Nakangiti nitong saad. Ikaw yung lalaking naghatid sa akin sa penthouse ni Gideon, di ba? Opo, ako nga po. Martin nga po pala. Nang iangat nito ang kamay, wala sa sariling nakipagkamay si Ilara rito. Ano palang ginagawa mo rito? Tanong niya. Follow me, ma'am. Nito, imbis na sagutin ang tanong niya. Napakunot noo si Ilara. Nang tumalikod ito at maglakad, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Huminto ito sa harap ng pinto ng CEO bago iyon binuksan pagdakay iminuestra sa kanyang kamay sa loob. Naguguluhang pumasok si Ilara sa loob at mula sa balkonahe, nakita niyang isang lalaki. Nakatalikod ito at nakapamulsa habang nakatanaw sa labas. Eto ba yung CEO? Simulat sa pool kasi, walang ideya si Ilara kung sino ang CEO. Sunod-sunod siyang lumunok bago dahan-dahang lumapit dito. Pero habang palapit, may kakaiba siyang nararamdaman. Parang pamilyar sa kanyang lalaki. Sir, ako nga po pala si Ilara Silvestre and I am resigning. Anya, kinakabahan siya, dala ng takot. Ni pagbati, hindi niya nagawa. No need, babe. Sambit nito bago dahan-dahang humarap sa kanya. At doon ay tila mahihimatay siya nang mapagsino ang lalaki sa harap niya. Kaya pala may kakaiba siyang nararamdaman. Eto pala yun.
Gideon? Usal ni Ilara. Good morning, babe. Anito, bago lumapit sa kanya at siniil ng halik ang mga labi niya. Anong nangyayari? Ikaw ang CEO ng kumpanyang to? Kunot noon niyang tanong sa nobyo. Yup. Pero hindi ko ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. This company is one of my minor companies. Mas focus ako sa major companies ko eh. Which is the ones that I inherited from my dad. Nagulantang si Ilara. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho rito, ngayon lang niya nalaman na ito palang may-ari ng kumpanya. Bakit hindi mo agad sinabi? Nakangusong tanong ni Ilara bago hinampas sa ulo nito ang envelope niyang hawak. Nakakainis ka, Gideon. Para surprise. Natatawang saad ng nobyo bago siya nito inaya papasok sa loob. Di mo na kailangan mag-resign, babe. Di ba sabi mo, gusto mo magtayo ng negosyo? Paano kung ibigay ko na lang sa iyo ang kumpanyang to? You will be the new CEO of it. The new, hot, sexy and beautiful CEO. Kindat pa nito bago siya niyakap sa bewang niya. Seryoso ka ba, babe? Ibibigay mo talaga tong kumpanya mo sa akin? Bakit? Kasi mahal kita. Mapagkakatiwalaan din kita. So bakit pa ako maghahanap ng iba kung nandito ka naman? Sabay halik ni Gideon sa kanyang noo. Kasi alam ko naman na may iba kang pwedeng pagbigyan nito. Sa pamilya mo, di ba? Humalakhak si Gideon. My family is already multi-billion. They don't need this company. Oh, suot mo? Gulat nitong wika bago hinawakan ng kwintas, niyang suot. Oo, ayoko namang itambak to kaya mas minabuti kong isuot na lang. I thought you got rid of this. Bakit naman? Itinabi ko yan, no? Ilang taon kong hindi sinuot. Ngayon lang ulit. It still fits you, babe. Nakangiting saad ng nobyo. So, tinatanggap mo na anak ko? Tanong pa nito bago humiwalay sa kanya. Sandaling nag-isip si Ilara. Alam naman niyang kahit tumanggi siya, ipagpipilitan pa rin yun sa kanya ni Gideon. Kaya kahit nagdadalawang isip, wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. Kaya naman ang araw na yun, nagkaroon agad ng meeting para sa succession. Mula kay Gideon, si Ilara na ang naging bagong CEO. Dahil pabor din sa kanya ang mga board of directors. Masaya si Ilara dahil sa ginawa ni Gideon. Ngayon, lula na sila ng kotse nito at patungo sila sa restaurant dahil inaya siya nitong mag-date. Nga pala, nasa labas kanina si Tiffany. Sinugod niya ako. Pilit niya parang sinasabi na asawa ka niya. Untag ni Ilara habang nakatanaw sa labas ng bintana. Nakita ko nga. Nakita mo? Eh di nakita mo rin yung pagkuha sa kanya ng mga nurse? Sambit ni Ilara bago bumaling sa nobyo. Yup. Bakit? Saan nila dadalhin si Tiffany? Sa mental hospital. Nakatakas siya, kaya kinuha na ng mga nurse. Naistatwa si Ilara sa narinig. Hindi siya agad makakibo ng mga sandaling yun dahil sa gulat. Kahit papano, naaawa pa rin siya kay Tiffany. Gayunpaman, mas maiging na sa mental ito upang gumaling sa sakit nito. Hindi na umimik si Ilara. Nanahimik na lang siya. At mamaya pa, nakarating na rin sila sa isang mamahaling restaurant. Pero buong akala ni Ilara ay simpleng dinner date lang yon. Subalit nagkamali siya. Wala siyang kaalam-alam na ang gabing yun pala ay ang gabing pinakahihintay niya. Ang proposal ng lalaking mahal niya. Sa harap ng maraming tao, lumuhod si Gideon sa harap niya at nagtanong, Will you marry me? Namalisbis agad ang mga luha sa mga mata ni Ilara ng mga sandaling yon. Mahal na mahal niya si Gideon at noon pa man, hangad na niyang makasama ito habang buhay. At ayaw na niyang sayangin ang mga panahong kasama ito, kaya naman tumango siya bilang pagsang-ayon sa tanong nito. Tumayo si Gideon at isinuot sa daliri niya ang singsing bago siya siniil ng halik. Napuno naman ang palakpakan ng buong restaurant ng mga oras na yon. Tuwang-tuwa si Ilara. Hindi niya inaasahan na hahantong sila sa ganitong sitwasyon. Naway habang buhay silang ganito. Masayang magkasama habang nagmamahalan. Hindi na siya makapaghintay na makapag-isang dibdib dito at maging ganap na Mrs. Del Fiero. Sabik na siyang makasama ito kahit hanggang sa pagputi ng kanilang mga buhok. At ngayon, bumubuelo naman siya kung paano niya sasabihin sa lalaking mahal niya na habang pinaparamdam nila ang pagmamahalan nila sa isa't isa,
ay may nabuong supling sa sinapupunan niya. Marahil ay sa araw na mismo ng kasal nila upang mas lalo itong maging masaya. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni na Ilara at ni Gideon. Naway nasiyahan kayo sa pakikinig. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. At naway, makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.